Sa hapunan, tumawa ang aking girlfriend sa mga kaibigan niya. Sweet siya pero sobrang baba talaga ng level ko. Nagtawanan silang lahat hanggang ngumiti ako at sinabi, "Then you'll love life without me." Binayaran ko ang bill at umalis. Gabing yon, nag-text sa akin ang isa sa mga kaibigan niya. "Kailangan mong malaman to tungkol kay Sofia." Yung ipinadala niya sa akin, sisirain to ng lahat ng akala ko na alam ko tungkol sa babaeng balak kong pakasalan. Bago tayo magsimula, siguraduhin mong pindutin ang subscribe button at sumali sa lumalaking community natin. Gusto naming marinig mula sa'yo, kaya huwag kalimutan mag-comment at sabihin mo kung saan ka nanonood. Ngayon, pasok na sa kwento. Ako si Daniel Cruz, 34 anyos ako at hanggang 3 buwan na ang nakalipas, akala ko nasa tamang landas na ang buhay ko. Ako ang may-ari ng isang cybersecurity consulting firm na itinayo ko mula sa wala pagkatapos umalis sa magandang trabaho sa isang malaking tech company sa BGC, Taguig. Maganda ang kita, sobrang ganda nga, pero hindi ako yung tipong mapang-display. Nagmamaneho ako ng 7-year-old Toyota Vios dahil maaasahan ito. Naka-jeans at plain shirt ako dahil komportable. At nakatira ako sa simpleng 2-bedroom condo sa Quezon City dahil sapat na yon at wala ng labis. Si Sofia Morales ang klaseng babae na napapalingon ng lahat kapag pumasok siya sa kwarto. Matangkad, elegante, maitim na buhok na perpektong alon-alon at ngiti na makakalimutan mo ang pangalan mo. Nagtatrabaho siya sa marketing ng isang luxury fashion brand. Lahat sa kanya ay sumisigaw ng sophistication. Designer clothes, mahal na taste, yung klaseng presence na nakakapagpapa-feel sa iba na kulang sila sa ayos. Nagkakilala kami sa kasal ng mutual friend namin 2 taon na ang nakalipas. Ako ang best man, siya ang bridesmaid. Nag-usap kami ng 3 oras sa reception tungkol sa lahat mula artificial intelligence hanggang sa pinakamasarap na sisig sa Metro Manila. Tinawanan niya ang mga biro ko, mukhang interesado talaga sa trabaho ko. At nang binigay niya ang number niya, pakiramdam ko pinakamaswerteng lalaki ako sa buhay. Ang unang taon ay kamangha-mangha. Attentive at affectionate si Sofia, laging nagpaplano ng romantic date nights at weekend getaways sa Tagaytay o Boracay. Ipinakilala niya ako sa mundo niya ng gallery openings at wine tastings sa Makati. At ipinakilala ko rin siya sa mundo ko ng hackathons at tech meetups sa BGC. Parang perfect balance kami. Ang kanyang social polish ay nagpapaganda sa aking technical skills. Pero mga 18 buwan na, nagsimulang magbago. Maliit na bagay muna. Magko-comment siya sa damit ko. "Daniel, baka pwede mo na kong isama pamimili. Hindi pwede forever na startup shirts ang suot mo o sa kotse ko." "Babe, hindi ba panahon na i-upgrade yan? Hindi na tayo estudyante." Pinapakawalan ko lang. Akala ko gusto niya lang tulungan akong mag-present ng maayos sa mga events niya sa trabaho. Pero lalong dumalas, lalong tumatalim ang mga komento at lagi pag nandyan ang mga kaibigan niya. Si Sofia ay may tight circle ng friends mula pa sa college days niya sa Ateneo. Si Jasmine Hernandez na anak ng may-ari ng chain ng luxury hotels, si Micaela Santos, asawa ng isang hedge fund manager, at si Carla Villanueva, isang influencer na may 250,000 followers na nagdo-document ng bawat brunch na parang cultural event. Mga babaeng, yan ang mundo ni Sofia at lalong napaparamdam sa akin na footnote lang ako doon. Yung hapunan na nagbago ng lahat nangyari nung Huwebes ng gabi sa Marso. Sa Antonios, sa Makati, siya nag-organize. Yung klaseng restaurant na walang presyo sa menu at parang favor ang ginagawa sa'yo ng sommelier kapag kinausap ka. Inimbita niya si Jasmine, Micaela at Carla at pinilit na sumama ako. "Kailangan nating mag-couple things pa with my friends," sabi niya kaninang umaga. "Masaya yon, makikilala mo sila ng husto." Dapat pala alam ko nang may mali nang dumating kami at nakaupo na sila, 2 bote na ng wine, tumatawa sa kung ano na hindi ako kasali. Hinalikan niya ako sa pisngi at ipinakilala ako na parang magandang accessory lang na dala niya. "Everyone, naalala niyo si Daniel, ang aking tech genius. Parang quirk lang ang dating, hindi career." Normal na nagsimula ang hapunan. Nag-usap ang mga babae tungkol sa upcoming charity gala, vacation plans sa Maldives,
at chismis tungkol sa divorce ng isa pang kaibigan. Ako mostly nakikinig lang, paminsan sagot sa tanong tungkol sa trabaho ko sa paraang maiintindihan nila. Tapos, si Micaela, 3 baso na ng wine, tumingin kay Sofia na may malisyosong ngiti. So Sof, kailan ba siya mag-upgrade ng kotse? Sabi ko kay Marco, ipahiram na natin yung lumang BMW niya. Pero sabi niya masyadong maganda para ibigay. Nagtawanan ng table. Sumali si Sofia, hinawakan ang kamay ko sa ilalim ng table pero parang peke ang pisil. Practical si Daniel, sabi niya. Mas gusto niyang i-invest ang pera kaysa gastusin sa material things. Sweet nga eh. Sweet? Ulit ni Jasmine, iniikot ang wine. Isa yon, pero boring din, pero hindi natin pag-uusapan yon. Tawanan ulit. Tumigas ang panga ko. Pero walang sinabi. Nagpatuloy ang usapan, pero patuloy ang mga pang-aasar, biro na pang-aasar tungkol sa kotse ko, damit ko, kondo ko, pagpipili ko mag-ipon kaysa gumastos sa luxury. Tapos dumating yung moment na sumira sa lahat. Nagpapakita si Carla ng photos mula sa latest trip niya sa Paris at si Sofia ay nag-e-emote kung paano niya gustong-gusto manatili sa hotel na pinost niya. Parang 100,000 per night, sabi ni Carla. Sulit na sulit. Ang ganda ng view sa suite. Napabuntong hininga si Sofia ng malakas. Someday, di ba Daniel? Ngumiti ako. Someday sigurado, nag-uusap na tayo tungkol sa Paris para sa honeymoon natin. Tumawa ng malakas si Jasmine. Honeymoon? Ang cute naman. Sofia, seryoso ka pa rin ba sa yan? Namula si Sofia. Nag-usap na kami. Nag-usap? Ulit ni Micaela. Girl, months na kayong nag-uusap niyan, pero maging real tayo. Kaya ba niya yung singsing na talagang gusto mo? Tahimik sandali ang table. Inalis ni Sofia ang kamay niya sa akin. I mean, sabi ni Jasmine, lumapit na parang nagkukwento ng sikreto. Sweet siya at all, pero Sofia, honest ka sa amin. Hindi mo ba nararamdaman minsan na he's just below your level? Naghintay ako na ipagtanggol ako ni Sofia, na itigil ang usapan, na ipaalala sa mga kaibigan niya na hindi tungkol sa pera o status ang relasyon. Sa halip, tumawa siya. Yung tawa niya na kapag talagang natatawa siya. Oh my God, sabi niya, tinakpan ang bibig na parang nahihiya sa sariling katapatan. Oh, minsan nga. Sweet at smart siya, pero come on. Tingnan niyo kung nasaan ako sa career ko. Tingnan niyo ang lifestyle ko, tapos tingnan niyo siya. Nagmamaneho ng Vios, nakatira sa kondo na yon, naka-clothes mula sa department store. Nag-iisip ako na mag-grow on siya sa success niya, na isang araw magigising siya at marirealize na kaya na niyang mabuhay na parang talagang mayaman na. Pero hindi. Kontento siya sa pagiging mediocre, komportable. Nakakahiya minsan. Itinaas ni Jasmine ang baso. To dating down at umaasa na mag-level up sila. Nag-clink silang lahat kasama si Sofia. Umupo ako saglit, pinoproseso kung ano ang nangyari. Ang girlfriend ko ng 2 taon, yung babaeng balak kong pakasalan sa loob ng 2 buwan, pinahiya ako publicly sa harap ng mga kaibigan niya. At mas masahol pa, matagal na niyang iniisip yon habang magkasama kami. Dumating ang server na may bill. Automatikong hinawakan ni Sofia gaya ng lagi niyang ginagawa kapag kasama namin ang mga kaibigan niya. Naghihintay na tahimik kong ibigay ang credit card ko habang siya ang magko-credit na nag-treat siya. Hindi ngayon. Hinila ko ang bill folder, binuksan, at nakita ang total. Halos 90,000 para sa hapunan ng 5 tao. Kinuha ko ang aking black credit card, yung bihirang gamitin ko dahil gusto ko low profile, at inilagay sa ibabaw. Tumingin ako diretso kay Sofia sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang show ng mga kaibigan niya. Alam mo ba, Sofia? Sabi ko, kalmado at matatag ang boses. Tama ka talaga. Sobrang baba nga ako ng level mo. Sobrang baba. Kumurap siya, nalilito sa tono ko. I mean, dagdag ko, tiningala ang table. Pinahahalagahan niyo ang mga kotse, designer clothes, at Instagram-worthy vacations. Ako, pinahahalagahan ko ang integrity, loyalty, at tunay na pagmamahal sa kasama. Kaya oo, sobrang baba nga ako ng level niyo. At honestly, yon ang pinakamagandang bagay na nasabi tungkol sa akin. Nawala ang ngiti ni Sofia. Daniel, biro lang yon. Hindi. Tumayo ako, kinuha ang card ko.
Actually, dapat maranasan mo ang buhay sa level mo nang wala akong pabigat. Sigurado akong may pambayad dyan ang isa sa mga kaibigan mo. Tumalikod ako para umalis, pero huminto. Isa pa, Sofia? Yung singsing na balak ko'y pang-propose, yung pinag-alalahanin ni Micaela, 3-carat diamond mula sa Tiffany's. Mas mahal pa sa kotse mo, pero hindi mo na malalaman yon. Naglakad ako palabas ng restaurant na nakatutok sa akin ang lahat ng mata. Dinala ng valet ang aking simpleng Vios at nag-drive ako palayo sa buhay na akala ko pinagtatayo ko. Nagsimulang mag-buzz ang phone ko bago pa ako makauwi. Mga text mula kay Sofia, tawag mula kay Sofia, voicemails puno ng sorry at explanations na alak lang daw, na mga kaibigan lang daw ang nag-udyok na hindi niya sinasadya. Inignore ko lahat. Ang hindi ko inaasahan ay yung text na dumating ng 2 a.m. mula sa unknown number. Daniel, si Jasmine ito. Jasmine Hernandez mula sa hapunan. Alam kong ayaw mong makarinig mula sa kahit sinong kaibigan ni Sofia ngayon, pero may kailangan kang malaman. Pwede ba tayong magkape bukas? Importante, tungkol kay Sofia at hindi maganda. Tinitigan ko ang mensahe ng 5 minuto. Si Jasmine Hernandez, yung nagsimula ng below your level na usapan, gusto akong makita. Lahat ng instinct ko sinasabing trap yon. Isa pang paraan para pahiyain ako o manipulahin para balikan siya. Pero may isang bagay sa paraan ng pagkakasulat niya. Tungkol kay Sofia at hindi maganda. Nag-reply ako, 10:00 a.m. Yardstick Coffee sa BGC. Mag-isa ka lang. Agad siyang sumagot. Salamat, hindi mo pagsisisihan. Gising ako buong gabi, nag-iisip ng mga posibilidad. Ano kayang sasabihin ni Jasmine na magmamatter pa ngayon? Ipinakita na sa akin ni Sofia kung sino talaga siya. Ano pa bang dapat malaman? Sa 9:45 a.m., nakaupo na ako sa yardstick na may black coffee, nakatingin sa pinto. Pumasok si Jasmine eksakto 10 a.m., hindi katulad ng polished version noong nakaraang gabi. Walang makeup, ponytail lang ang buhok, naka-jeans at Ateneo hoodie. Mukhang kinakabahan siya. Nakita niya ako at mabilis na lumapit, umupo sa harap ko bago ko pa mabago ang isip ko. Salamat sa pagkikita, sabi niya. Hawak ang coffee cup na parang kailangan niya ng init kahit mild ang panahon sa Manila. May 10 minuto ka lang, sabi ko. Tapos aalis na ako. Fair enough. Huminga siya ng malalim. Ang sasabihin ko, masasaktan ka, pero deserve mong malaman ang katotohanan bago ka magdesisyon tungkol kay Sofia. Naghintay ako. Nakikipag-ugnayan si Sofia sa iba, sabi ni Jasmine, sa loob ng 6 na buwan na kasama si Ethan Morales mula sa opisina nila. Parang suntok ang pangalan. Si Ethan Morales, co-worker ni Sofia na nabanggit niya minsan lang, ang creative director sa agency nila, yung may Tesla at nakatira sa penthouse sa Makati. Paano mo nalaman? Tanong ko, pinapanatili ang kalmado. Dahil tinulungan ko siyang itago, inamin niya, at mukhang nahihiya talaga. Yung girls' nights out na sinasabi niya sa'yo? Kalahati noon kasama si Ethan? Yung work conferences? Minsan weekend trips sila. Nagsinungaling ako para sa kanya. Kami lahat, Daniel. Bakit? Tumingin siya sa malayo. Kasi ganun kami sa isa't isa. O akala ko. Pero kagabi, nakita ko kung paano kanya pinahiya sa harap ng lahat. Napagtanto ko na tinutulungan ko siyang gawin ang masama sa taong hindi deserving. Umupo ako, pinoproseso. Double life si Sofia. Lahat ng goodbye kiss at I love you na sinasabi niya habang nagpaplano pa lang makasama ang iba. May pa, dagdag ni Jasmine, pinaplano na niyang makipaghiwalay sa'yo weeks ago pero hinintay muna ang annual awards night ng company next month kasi kailangan niya ng date at hindi pwede si Ethan. May asawa pa siya. Siyempre, sabi ko nang may pait. Sabi niya sa amin, pagkatapos ng ceremony, tapos na sa'yo at magsisimulang mag-date openly kay Ethan. Akala niya matatapos ang divorce nito by summer at pwede na silang mag-public. Bakit mo sinasabi to sa akin? Tanong ko diretsyo. Anong mapapala mo? Tumingin siya sa mata ko. Guilt, honestly. 2 taon kitang nakitang mabait at supportive kay Sofia. Isa ka sa mabubuting tao, Daniel. At nakita ko kung paano kanya tinuring na disposable habang naglalaro ng pamilya sa may asawa.
Napagtanto ko na masama akong tao. Kinuha niya ang phone at nag-scroll, saka itinurn sa akin. Screenshots, dos-dosen ng text conversations nina Sofia at Ethan. Photos na pinadala nila sa isa't isa, hotel bookings, lahat ng ebidensya ng affair. Ipinapasa ko to sa'yo, sabi niya, dahil deserve mo ang katotohanan at dahil dapat harapin ni Sofia ang consequences ng mga pinili niya. Tiningnan ko ang ebidensya, matatag ang kamay ko. Mga explicit na messages, intimate, puno ng inside jokes at plano ng future na wala ako. May message pa noong nakaraang linggo. 2 more weeks until the awards. Tapos na tong charade kay Daniel, pagod na akong mag-pretend. I-send mo sa akin, sabi ko ng mahina. Tumango siya at ipinadala lahat sa number ko. Anong gagawin mo? Tanong niya. Tumayo ako, iniwan ang coffee ko. Yung dapat matagal ko nang ginawa, kontrolin ang sarili kong kwento. Sa susunod na linggo, tawag at text non-stop si Sofia, nagmamakaawa ng second chance. 2 beses siyang pumunta sa kondo ko, pero hindi ko binuksan. Nagpadala siya ng flowers sa opisina ko na may cards na terrible mistake ko at please payagan mo akong i-write to. Inignore ko lahat. Sa halip, nag-focus ako sa pagplano. Nagkamali si Sofia sa pagkalkula ng value ko. Akala niya dahil hindi ako nagpapakita ng yaman, wala rin ako. Wala siyang kaalam-alam na na buwan na ang nakalipas. Binili ng malaking tech company ang cybersecurity firm ko sa halagang magpapahiya sa koleksyon ng designer bags niya. Pinanatili kong lihim ang acquisition, kinuha ang retention package na 7 figures taon-taon para magstay bilang consultant habang ini-integrate nila ang tech ko. Balak ko sanang sabihin kay Sofia kapag nag-propose ako. Akala ko magandang surprise yun. Patunay na tama ang tiwala niya sa akin ngayong may pera na para sa ibang layunin. Tinawagan ko ang lawyer ko, attorney Marco Cruz, at ipinaliwanag ang sitwasyon. Matagal ko na siyang abogado mula nang simulan ko ang company at ruthless siya pagdating sa pagprotekta ng interests ko. Kaya gusto mong siguraduhin na hindi niya mahahawakan kahit ano sa assets mo? Tanong ni Atiner Marco. Bahagi yon, pero may iba pa. Ipinakita ko ang plano ko at nakita ko ang pagbabago ng mukha niya mula neutral hanggang admiration. Daniel, brilyante yan. Legal na legal. Tuloy na. Sa susunod na 2 linggo, inayos ko ang buong financial life ko. Lahat ng assets sa pangalan ko nilipat sa trusts at LLCs. Malaking donasyon sa mga charity na sinasabi niyang sinusuportahan pero hindi niya tinutulungan. Women's Tech Scholarship Fund, homeless youth programs, environmental groups. Idinokumento ko lahat ng mabuti dahil alam ko ang susunod. Ang Company Awards Night ni Sofia ay nakaschedule sa Biyernes ng gabi sa Shangri-La, Makati. Pinakamalaking event ng taon nila, dumarating ang clients, partners at industry leaders. 3 beses niya akong i-text ang details, akala niya dadalo ako bilang magandang boyfriend. Iba ang plano ko. 2 araw bago ang event, gumawa ako ng digital presentation. Simpleng slideshow lang. Screenshots ng messages nila ni Ethan, photos nila mula sa social media na akala nila private at timeline ng affair na nakamatch sa milestones natin. Bawat I love you na ipinadala niya sa akin, may katapat na message kay Ethan sa parehong araw. Ipinadala ko kay Ate Marco para ma-review. Sumagot siya sa loob ng 1 oras. Sisirain nito ang career at social standing niya. Sigurado ka bang gusto mong ituloy? Naisip ko ang tawa niya kasama ang mga kaibigan, ang mga buwan ng kasinungalingan, ang plano niyang gamitin ako 1 pang beses bago itapon. Sigurado? Sagot ko. Tinawagan ko si Jasmine. May pabor akong kailangan, sabi ko nang sagutin niya. At bago ka sumang-ayon, alam mo na susunugin nito ang friendship niyo ni Sofia hanggang sa ugat. Pagkatapos ng ginawa niya sa'yo, sabi niya, patay na yung friendship na yan. Anong kailangan mo? Ipinakita ko ang plano. Tahimik siya sandali. Tapos tumawa siya. Tunay na tawa, hindi yung malupit noong hapunan. Daniel Cruz, ikaw na ang pinakamagaling na lalaki. Game ako. Anong gagawin ko? Noong gabi ng awards, hindi ako pumunta sa Shangri-La. Sa halip,
Nag-dinner ako sa maliit na Thai restaurant sa QC kasama ang tunay kong mga kaibigan. Mga tao mula sa company ko na kilala ako, pinahahalagahan ako, at hindi kailanman sinabing below ang level ko sa kahit kanino. Pero ang presentation ko ay nakarating sa event. Nakumbinsi ni Jasmine ang event coordinator, isang dating kaibigan mula sa sorority, na may special tribute video para kay Sofia na dapat i-play sa networking hour bago ang dinner. Eksakto 7:15 p.m. habang tumatawa si Sofia kasama ang mga kasamahan at nakatayo si Ethan sa ligtas na distansya para sa appearances, nagpalit ang malalaking screen sa ballroom mula sa company logo patungo sa presentation ko. Tahimik ang buong kwarto nang lumabas ang mga text ni Sofia sa 20-foot letters. Can't wait to finally dump Daniel after this stupid ceremony. He served his purpose. 2 more weeks of pretending to be the supportive girlfriend. Then I'm all yours. Ethan and I are talking about moving in together once his divorce is final. David will never see it coming. Nagpatuloy ang screenshots, bawat isa mas nakakasira kaysa sa nauna. Photos nila ni Ethan sa trips na akala ko work-related, hotel receipts. Messages na nanunuya sa akin, sa asawa ni Ethan, nagpaplano ng future habang sinisira ang 2 taong nagtiwala sa kanila. Ayon kay Jasmine na nag-video ng buong bagay, mula confused hanggang maputla hanggang sobrang takot ang mukha ni Sofia sa loob ng 30 segundo. Sinubukan ni Ethan umalis pero naharang ng mga shocked na colleagues. Ang CEO ng company nila, kilala sa zero tolerance sa office affairs, nanood ng buo na naka-cross arms at mukhang may parusa. Nagtapos ang presentation sa isang slide lang, text sa itim na background. Sa lahat ng akalang below ang level ni Daniel Cruz kay Sofia Morales, tama kayo. Baba nga ako dahil pinahahalagahan ko ang honesty, loyalty at integrity. Mga value na malinaw na hindi natutunan ni Sofia. Enjoy nyo ang natitirang gabi. Sumabog ang phone ko ng messages. Tawag non-stop mula kay Sofia. Galit na texts mula kina Micaela at Carla kung paano ko pinahiya ang kaibigan nila. Pero may halo rin na hindi ko inaasahan, mula sa asawa ni Ethan na nagpapasalamat sa ebidensya para makapaghiwalay, mula sa CEO na humihingi ng contact ko para sa official statement, at dos-dos ng tao mula sa industry na nasa event na nagsabing sobrang respeto nila sa ginawa ko. Agad at brutal ang fallout. Pinaputok si Sofia noong Lunes ng umaga. Hindi lang dahil sa affair na labag sa company policy, kundi dahil ilang major clients ang nakakita ng presentation at nag-demand na tanggalin siya sa accounts nila. Si Ethan ay na-demote at inilipat sa satellite office sa Cebu, epektibong tapos na ang career path niya sa company. Ang mga kaibigan ni Sofia, maliban kay Jasmine, sinubukang irali siya sa social media. Nagpo-post ng vague messages tungkol sa support sa women sa mahihirap na panahon. Pero si Jasmine, sa 500,000 followers niya sa Instagram, nag-post ng video na nagpapaliwanag kung ano talagang nangyari, bakit justified ako, at paano siya tapos na sa pag-enable ng toxic behavior sa ngalan ng friendship. Viral ang video. Bigla, hindi na lang ako yung lalaking naghiganti sa ex. Naging simbolo ako ng mga taong in-underestimate at undervalued pero tumayo para sa sarili. Isang linggo pagkatapos ng event, pumunta si Sofia sa kondo ko ng 1 beses pa. Binuksan ko ang pinto ngayon dahil gusto kong makita ang mukha niya. Mukhang sira siya, buhok hindi nalinis, pulang mata sa kakaiyak, naka-sweatpants na hindi ko pa nakita noon. "Daniel, please," sabi niya, nanginginig ang boses. "Terrible mistake ko. Tanga at mababaw ako, hindi ko napahalagahan ang meron ako. Pero kaya pa nating ayusin. Pwede tayong magsimula ulit. Gagawin ko kahit ano." Sumandal ako sa doorframe. Tinitingnan siya na parang estranghero. Sa paraan, estranghero nga siya. Hindi ko talaga nakilala ang tunay na Sofia. Ang performance lang na ipinakita niya sa akin. "Sofia," sabi ko ng mahinahon, "hindi mistake ang ginawa mo. Mga pinili mo yon. Daan-daang pinili actually. Bawat sinungalingan mo sa akin, bawat pagkikita nyo ni Ethan, bawat pagpayag mong apihin ako ng mga kaibigan mo at pagsali mo, mga pinili iyon." "Alam ko," bulong niya. "At sobrang sorry ko. Kung bibigyan mo ako ng isa pang chance, ipapakita ko na nagbago ako. Magiging better ako.
Promise. Umiling ako. Ang problema, hindi ko na gusto na maging better ka. Hindi para sa akin, dahil kahit magbago ka ng tuluyan, kahit maging pinaka-honest at loyal na tao sa mundo, hindi ko na kayang magtiwala sa iyo ulit. At ang relasyon na walang tiwala, hindi relasyon yon. Pagdaan-daanan lang ng dalawang tao. Gumuho ang mukha ni Sofia. So yun na? 2 taon tayong magkasama tapos ka na lang? 2 taon na nagpretend kang mahal mo ako habang pinaplano ang exit strategy mo? Pagwawasto ko. Oh, tapos na ako. Pero Sofia, gusto ko malaman mo to. Hindi kita kinamumuhian. Naawa ako sa'yo. Naawa dahil 2 taon kang kasama ng taong tunay na nagmamahal sa'yo, na ibibigay kahit ano para sa'yo, na nagplano ng buhay kasama mo, at itinapon mo lahat dahil mas importante sa'yo ang itsura ko sa papel kaysa kung sino ako bilang tao. Nakakalungkot yon, Sofia. Nakakalungkot na pamumuhay yon. Lumayo ako at sinimulang isara ang pinto. Paalam, Sofia. Sana matutunan mo kung ano talaga ang mahalaga sa buhay. Pero kailangan mong gawin yon nang wala ako. Isinara ko ang pinto sa mga luha niya sa nakaraang 2 taon, sa bersyon ng sarili ko na tinanggap ang pagtrato bilang kulang. 6 na buwan pagkatapos, nakaupo ako sa bagong penthouse ko sa BGC. Oo, nag-upgrade na rin ako. Hindi dahil pinahiya ako ni Sofia, kundi dahil napagtanto ko na masyado akong nag-focus sa hindi pagpapakita ng materialism, kaya tinanggihan ko ang mga bagay na talagang gusto ko. Maganda ang view ng Manila Bay. Ang home office ko ay may lahat ng kailangan para patakbuhin ang consulting business at simulan ang susunod na cybersecurity venture. Sa parking garage, pareho pa rin ang Vios ko na maayos na tumatakbo at bagong Tesla na binili ko dahil gusto ko, hindi dahil inaasahan ng iba. Magkaibigan na talaga kami ni Jasmine. Umalis na siya ng tuluyan sa circle ni Sofia at ginagamit na niya ang platform niya para pag-usapan ang toxic friendships at kahalagahan ng pagpalibot sa mga taong nagpapabuti sa'yo, hindi nagpapabitter. Noong nakaraang linggo, ipinakilala niya sa akin ang pinsan niyang si Emma, isang software engineer na sa tingin ay charming ang Vios ko at attractive ang pagiging responsible ko sa pera. 3 date na kami at hindi ko naramdaman kahit minsan na kailangan kong patunayan ang value ko sa kanya. Tungkol naman kay Sofia, narinig ko sa mga mutual acquaintances na nagtatrabaho na siya sa maliit na boutique marketing firm. Kita na isang fraksyon lang ng dati. Ang asawa ni Ethan kinuha lahat sa divorce at kasama na raw niya ang parents niya habang sinusubukang buuin ulit ang career. Minsan, may nagtatanong kung pinagsisisihan ko ba ang ginawa ko, kung masyado ba akong malupit sa public humiliation. Pareho lang ang sagot ko, si Sofia ang unang nagpahiya sa akin publicly. Hindi lang niya inasahan na may resibo ako at tapang para sagutin ng pareho. Ang totoo? Yung gabing yon sa Antonios ang pinakamabuting nangyari sa akin. Ipinakita nito kung sino talaga si Sofia sa likod ng performance. Tinuruan ako na hindi ang tingin ng iba ang nagdedetermine ng worth ko, kundi kung paano ko tingnan ang sarili ko. At ipinaalala na minsan, ang pag-alis ng buo ang dangal ay mas mahalaga kaysa sa anumang relasyon. Hindi ako below ng level ng kahit kanino. Eksakto ako kung saan ako dapat. Namumuhay sa sariling terms, napapalibutan ng mga taong nakikita ang value ko. At sa wakas ay nauunawaan na ang tamang tao ay hindi ka magpaparamdam na kulang ka. Tinuruan ako ni Sofia ng mahalagang leksyon, pero hindi yung balak niya. Tinuruan niya akong may mga taong laging uunahin ang itsura kaysa substance, status kaysa character, performance kaysa authenticity. At ang mga taong yon ay hindi sulit panatilihin sa buhay, gaano man kaganda o gaano mo sila kamahal. Sa pagbabalik tanaw, napagtanto ko na hindi ko nawala si Sofia noong gabing yon sa hapunan. Natagpuan ko ang sarili ko. At yon ay mas mahalaga kaysa sa anumang 3-carat diamond ring o relasyon na nakabase sa kasinungalingan. Ang babaeng tumawa sa akin dahil below daw ako ng level niya ay natututo na ngayon kung ano ang ibig sabihin nang magsimula mula sa baba. Samantala, ako nabubuhay ng pinakamabuting buhay ko
nagde-date sa taong nagpapahalaga sa akin at natutulog ng mahimbing dahil alam kong tumayo ako para sa sarili ko ng kailangan ko. Minsan, ang pinakamabuting revenge ay hindi ang pagsira. Ito ay ang pagbuo ng mas magandang buhay nang wala ang mga taong hindi makita ang value mo sa simula pa lang. Kung naramdaman mong makabuluhan ang kwentong ito, i-share mo sa taong kailangang marinig na sapat na sila kung ano sila ngayon. Mag-comment tungkol sa panahon na tumayo ka para sa sarili mo kahit takot na takot ka. At tandaan, kahit sinong magpaparamdam sa'yo na kulang ka ay hindi karapat-dapat sa higit pa sa'yo.